Ang mga lolo at lola ko, madalas lang magkwento tungkol sa mga aswang. Sabi nila, totoo raw talagang may ganoong nilalang, mga gumagala tuwing gabi, lalo na kapag may buntis sa paligid. Pero bilang batang pinanak sa makabagong panahon, hindi ako agad naniniwala. Dahil para sa akin, mga kwento lang yun ng matatanda, mga panakot sa bata para matulog ng maaga. Hanggang sa dumating ang gabing nagpatunay na mali ako. Nakatira kami sa Linang, isang lugar na malayo sa kabayanan at layo-layo ang mga bahay. Sa gabi, puro dilim ang paligid. Walang buwan dahil umaambon. Tangtang maririnig ay ang huni ng mga kuliglig na tila may tinatagong kaba sa hangin. Noong nagbuntis ang tita ko sa ikatlo niyang anak, malayo noon ang kanyang asawa. Nagtatrabaho sa ibang bayan. Kami lang ang kasama niya sa bahay. Nabanggit pa noon ang lolo ko na kapag raw may aswang na umaalagid sa bahay ng buntis, hindi raw ito mararamdaman o naririnig ng buntis. Kaya mahalagang may nagkasama siya na marunong sa mga ganitong bagay. Isang gabi, tuloy-tuloy ang ambon at malamig ang hangin. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, hanggang sa biglang tumahol lang sabay-sabay ang mga aso. Hindi ito karaniwang tahol, parang may gustong itaboy, may halong takot. Kasunod nun, may narinig akong kalskos sa bubong, mabagal at paikot-ikot. Habang nakahiga ako, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Nang lalamunin ko ang bintana, sa dilim ay may anay nung gumagalaw. Mahaba ang buhok, payat, para bang nakadapa sa bubong ng kwarto ni tita. Tapos, may narinig akong tunog. Mahina, pero malinaw. Parang tawa ng bata na para ring umiiyak, paulit-ulit. Minsan tawa, minsan iyak, hanggang sa hindi mo na alam kung alin doon ang totoo. Doon ako kinalibutan ng todo. Patay na noon ang lolo ko, at kami mismo ang makakita ng nilalang na iyon ng gabing yun. Nagwasiwas kami sa labas gamit ang buntot ng pagi at asin. Ayun ang turo ng mga lolo at lola ko noong nabubuhay pa sila. Paikot namin binpura ng bahay ng asin habang nagdarasal ng mahina. At doon namin nakita isang nilalang na lumipad palayo. Malaki ang mga mata, may bakpak at may makintab na mahabang dila na naglaho sa gitna ng ambon. Kinabukasan, nakita ni Papa ang mga bakas sa lupa, parang paa ng tao pero mahaba at may marka ng kuko. Tahimik kaming lahat, walang nagtanong, walang nagsalita, pero alam namin lahat kung ano yun. Simula noon, gabi-gabi namin ginagawa ang mga turo ng mga lolo at lola namin. Asin sa bintana, buntot pagi sa pintuan, at dasal bago matulog. Ligtas namang nanganak si tita, pagkalipas ng ilang linggo. Pero hanggang ngayon, kapag malamig ang hangin at umaambon, minsan ay maririnig ko pa rin ang mga kalsko sa bubong. At kung minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may maririnig kang mahinang tawa o iyak ng bata sa malayo. Hindi ko alam kung imahinasyon lang o paalala ng nilalang na minsan nang dumalo sa aming bubong. At sa tuwing maririnig ko yun, naalala ko ang mga sabi ng mga lola at lola ko na may mga kwentong hindi kailangan paniwalaan dahil minsan sila na mismo ang nagpapatunay. Bawat pagharap natin sa salamin, minsan hindi lang refleksyon ang bumabalik, pati ang mga masasakit na alaalang pilit nating kinakalimutan, ang mga multo ng ating nakaraan.